Meron na tayo EC2 instance. Ang ginamit natin is na protocol para ma-access natin yung server natin is SSH. So, SSH. Ayun siya, di ba? Kung naalala nyo. So, for example, ito tayo. Ito yung laptop natin. Ito si AWS. Ito yung EC2 instance natin. Yung create natin si AWS EC2 instance, sabi natin is mag-generate siya ng key pair. So, nag-generate siya ng key. Yan. Yung key na yon napunta sa atin. Then, dinownload natin. Nung dinownload natin yung key, so technically is nasa atin na. So, ito siya. Yung key. Nasa atin na yung key. Ngayon, ang ginamit natin para makapasok is yung key ni EC2. Ngayon, meron pang ibang way para makapasok dyan using naman yung key pair, which is yung pwedeng ED or RSA. So, paano naman siya nag-work? Una, mag-generate tayo ng key natin sa local natin sa laptop. Papasok ng para natin magamit dito. So, labas tayo. Ngayon, nasa laptop na tayo. So, yan lang kadali. SSH, keygen. So, yan yung command para ka makapag-create ng key. So, enter. So, sabi nga, generating public/private ED25519 key pair. So, dito daw siya mapupunta sa user shake.ssh na folder and then yung ID. So, enter lang natin yan. Technically, meron akong key. Yung key na yun, yun lang yung ginagamit ko para maka-access ako ng mga server ko sa cloud. So, pero this time, papakita ko sa inyo kung paano siya nag-work. So, ayan siya. Meron na daw. Overwrite, no. So, ayun na, hindi na natin gagawin. So, punta na lang tayo dito dahil meron na tayong key. So, copy natin yung path. Or sige, type na lang natin. Users, account ko, SSH folder. So, pasok tayo dyan, CD. Meaning ng CD is change directory. Enter. LS. Ano ibig sabihin ng LS? Parang list. Papakita niya kung ano yung laman ng directory. So, meron tayong ED at saka RSA. So, ayan. Ito yung key natin. So, now, para sa naman yung .pub tsaka sa normal na key. Yung .pub, ito yung public key na nilalagay mo sa mga server na gusto mong i-access. Okay? So, for example, meron tayo ditong key. Yan. So, dalawa yan. So, gawa pa tayo ng isa. So, isang .pub. So, ang gagawin natin, si .pub, ika-copy natin siya dito sa server natin. So, ang concept is, dalawang pub key, isa sa iyo, isa sa server. Tapos meron kang private key. Paano natin gagawin yon? So, si .pub, tingnan natin yung laman.
So, paano natin makikita yung laman? Cat meaning concatenate. Makikita natin yung loob. And then, id25.pub. So, makikita natin yung laman yan. Ayan siya. Ito yung key, pub key. Yan. So, ang nilagay ko yung email ko. So, pwede rin naman yan kahit ano. Pag di mo nilagyan, yung hostname mo lang. So, doesn't matter. Okay lang yan. So, ayan yung ilalagay natin sa Ubuntu server natin na create sa cloud. Ngayon, naalala nyo paano ulit tayo pumasok doon? Ginamit natin yung key na AWS na binigay sa atin. So, punta tayo sa desktop kung nasaan yung key. Yan. Sa ngayon, nasa SSH folder tayo. So, labas tayo cd ... para mag-back ng isang folder. ls. Dito na tayo. Pasok tayo ng desktop. So, cd desktop ls. Dito na yung key. ssh-i key ubuntu at yan, 136.97. So, ayan, pasok na tayo. So, ang goal natin dito is makapasok gamit yung key na create natin. So, lipat tayo dito sa local natin sa laptop. So, check natin. Ito na yon yung public key na to. Yan. So, this time, ang gagawin naman natin ay ilalagay natin to sa user na i-create natin. So, for example, dito si home, si Ubuntu, si home directory ng mga Linux, siya yung dito nakalagay yung mga mga users. So, ito yung user si Ubuntu. So, cd Ubuntu. Pasok tayo dyan. ls. Walang laman. Pero, pag check natin yan, SSH, meron yan. Kasi si SSH is hidden siya. ls. Authorized key. Yan. So, check natin kung ano laman ng authorized key. Yan. Ito yung key naman nung .pem na ginamit natin. Okay. So, ang gagawin naman natin is magke-create tayo ng user. So, paano mag-create ng user? User add shig, let's say shig. Permission denied. So, sabi sudo user add shig. So, meron na. And then, passwd shig. Lalagyan natin siya ng password. So, makalimutan natin. Sudo password passwd shig. So, new password para sa account na shig. So, ang password natin ay shig lang din. Save. Tapos, password, shig lang din ulit. So, updated successfully. So, ngayon, yan, labas tayo ulit. Yan, nasa home na tayo. Make directory. Gawa tayo ng directory na ginawa natin ng accounts. This is si shig. Permission denied. Sudo make dir mkdir, gawa ng folder, ibig sabihin. So, shig. So, meron na tayong shig at meron na tayong Ubuntu. Ngayon, itong shig na to, ang gagawin natin, dapat pag chinag natin ll, yan.
Ang LL is list din siya pero may makikita mo kung sino yung mga may-ari nung folder na yon. So, kailangan ang maging owner ng folder na to is si Shig. Okay? So, ChatGPT natin. Yan. ChatGPT, how to change the ownership of a folder in Ubuntu. I want Shig. Parang ganyan. So, sabi niya dito, ch own. So, change ownership, -r is recursively, then yung pangalan. So, kung sino yung pangalan at sino yung group, then yung path ng folder, okay? So, try natin. Copy na lang natin para madali. So, sudo chown -r, palitan natin yung path. Home, Shig. So, okay na. Then, LL, yung owner na is si Shig na. Okay, so pasok naman tayo sa user na Shig. And then, check natin yung cd, ssh. So, wala pa. So, gawa tayo, make dir, ssh. Sudo, makalimutan na naman. Sudo make dir, .ssh. Okay. So, yun nga, hidden siya. Kahit i-ls mo, hindi siya makikita. So, cd, pasok tayo ng ssh folder. Ayun na, ito yung path natin. Home, Shig, ssh. So, ang kailangan naman natin gawin is gumawa tayo ng authorized key. Neto, katulad nung kanina nung nakita natin. So, I want to put the pub key in my user home ssh. So, gagawa tayo ng authorized key. Okay? So, paano ka makagawa ng authorized key? Una, kopyahin muna natin yung key na gamit dito. Authorized key. So, nano authorize underscore keys. Nakalimutan natin mag-sudo. So, pasok tayo dyan. Paste natin yung key na ginamit, na nakita natin dito. Yung pub key. Ayan. ID, pub key. So, save natin. Paano mag-save sa nano? Sabi dito, para ka makapag-save ay exit, Control X, save modified buffer, yes. File name to write, pangalan daw nung paglalagyan. So, authorized key. So, enter. Ayan na siya. Meron na tayong authorized key. Ayos. Okay, now, ano yung next? Sabi dito, chmod 700, ensure your user can read, write, executes it. So, gawin natin to. Chmod daw natin yung .ssh na folder. So, chmod 700. Saan ba tayo? Nasa .ssh. So, kasi chmod natin yung ssh na folder. So, labas tayo dyan. So, nandyan na chmod 700 .ssh sudo 100.ssh. Ayun na.
Okay na, set proper permission. Yan, dapat daw si Shig yung may-ari ng folder. A new user can authorize. Okay. So, next. Nalagay na natin. So, try natin dito. Galing sa local natin, papunta naman dun kay Shig na user. So, paano? SSH Shig na-create natin na user at yung public IP na ginamit natin. Hintayin kong papasok. Permission denied, public key. So, may mga kulang pa tayo. So, hanapin natin kung ano yung kulang. So, set proper permission. So, sabi ito daw, authorized key. Yan. So, para di kayo malito, itong curly line na to, ibig sabihin yan yung user. So, kung di mo pa masyadong gets yan, gawin na lang natin ng buo. Itong chmod 600. chmod 600 home shig ssh authorized key. Authorized key. Check nga natin. Sudo chmod 600 home shig ssh. Yan. Tapos punta tayo dito. Yan. Yan. CD. Tayo CD. Permission denied. Sudo. CD. Command not found. Lipat tayo. Password shig. Ibig sabihin ng SU, switch user, shig. Palit tayo. So, in-enter ko password ko, yung shig. So, CD, ls, Ubuntu, pasok tayo sa account ko. Then, SSH. Sudo su super user. So, shig SSH. Pasok na tayo sa SSH. Authorized key. So, gawin na natin. chmod 600 natin yung authorized key. So, chmod 600 home shig stage authorized key. Yan. LL. Check natin kung sino may-ari nung shig na folder, nung authorized key. Si root pa din yung may-ari. So, gawin natin. Si shig yung may-ari ng authorized key. Paano? So, chown. chown -r authorized key. Mali, kulang. Yung user, tapos yung group. So, yung group, nasa loob lang naman ng group, yung user lang din kasi isa lang siya. So, ll. Ayan na siya, shig. So, check natin. Natin kung makakapasok na tayo. Permission denied pa din.
Mm, 700. So, check natin kay ChatGPT kung ano yung kulang natin. Check natin kay ChatGPT. Sabi niya, permission denied, SSH, authorized key, 700, tapos 600, tapos yung owner. Tapos, public key authentication. Okay, pwede. Dahil meron tayong dalawang private key. Kung naalala nyo, dito sa local natin, meron tayong public key, dalawa. Meron tayong private key, dalawa din. Isang RSA type, isang ED type. So, pwedeng ang nangyayari is, yung nakalagay doon, public key, sa server natin na to, pero ang pinabasa ni laptop, papasok sa kanya, pinapasa niya is yung pub key na to. So, check natin. So, paano natin malalaman yun? Pwede nating i-push yung specific na key na gagamitin natin papasok dun sa server. Okay, try natin. So, SSH, sabi dito, -i kasi mag-specify tayo, ID, key, yung private key ng public key na ginamit natin. Then, SHIG, yung user, tapos yung public IP. Tignan natin kung makakapasok na tayo this time. Permission denied pa din. Hindi hindi tayo pinapasok pa din. So may permission problem pa din dito. Okay. Hanapin natin. Maganda yan. Nagto-troubleshoot tayo along the way. So LL, SHIG, authorized key, read write. So chmod. 600, authorized key. 600, read write. Mm, 700. Yan, execute. Okay, try natin ulit. Pack. Permission denied pa din. Hanapin natin. Tanong tayo kay ChatGPT. Pwede daw to. May verbose kung ano yung nag-authenticating failed sa atin. Try natin. So, SSH-v, SHIG. Yan. Dami. So, debug 1. Yan. Gamitin natin si AI. Pabasa natin kay AI yung debug. Yan. Yan. Yun na nga. Your client is offering local key, IDRSA and IDED. Yan. The server is rejecting all key. This usually happens because authorized key doesn't match the private key you are using. So, steps to fix. Ensure the server has correct public key. So, ensure natin. So, clear cat id e.pub copy nano authorized key. Delete natin yan. Copy, paste, enter. Okay. Tapos, login as root or using a console. So, gawin din natin yan dito. Mali, hindi dyan. Dito tayo sa server.
Make dir, okay na. chmod 700. Yan, check natin ulit yung permission. chmod 600 naman sa authorized key. Yan. Ito, sure naman na yan, pero try na lang din ulit natin. Tapos, test your key locally. Force SSH to use a specific key. So, ayan na daw. Check natin. Tingnan natin kung matotroubleshoot natin to. Oops! Applications non-enable, no warranty. So, meaning, LS IPA. So, pasok na tayo. So, 172, 31, 22, 20, 73. Ito siya. So, from local natin na laptop, nakapasok tayo sa server natin. So, ano yung mga issue na na-encounter natin? Una, ownership. Ownership ng folder. Pangalawa, meron tayong dalawang type of private and public key na nasa laptop natin. Merong ED, meron ding RSA. So, nalilito siya kung alin doon yung ginagamit niya. So, ganun lang. And if may mga questions kayo, since na mahaba na tong video natin, feel free to comment and then sagutin natin yan kung ano yung mga questions nyo. And ayun lang. So, this time, nakapasok na tayo. So, try natin exit. So, dito, makikita nyo sa command is SSH-I, specify yung private key. Tapos yung user na nasa server. Then yung public IP /v verbose. Pwede na natin tanggalin yan para mas malinaw. So, copy natin. Yan. Copy. Clear muna ng space. Yan. Ito, yung may curly na yan, parang ganito lang din yung katumbas niyan. User users ba? Tama ba? Check natin. Users shing. Ganyan lang din yung katumbas dyan. Para di kayo malito. Yan. Yan na natin. So, pasok siya. Diba? So, exit tayo ulit. Try natin yung walang specification kung saan private key yung gagamitin. Kasi dalawa kasi. So, yan. Pasok pa din. So, ayun siya. So, ownership, mga key mo sa local machine mo. Tapos yung modifications. Tuturo ko din sa inyo yung pinagkaiba ng chmod 700 to 600. Ganyan. So, ayun lang. Feel free to comment para makapag-troubleshoot tayo along the way. Then, makapag-tuloy-tuloy na tayo sa AWS project natin. So, ayun lang. Thank you. Please like, comment, share, subscribe sa Root Access Podcast. So, for now, ito muna. So, yun. Bye-bye. Thanks.